Bayang umawit ng papuri, sapagkat gayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipi. Bayang umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At mga kapanalig, sama-sama po tayong magdiwang sa ating banal na piging. Tinatawagan po tayo ng Panginoon na maging mapagkumbabang lingkod, na kung tayo man ay may atas na gampanin o gawain, gawin natin ito na may kababaang loob at ng may pagmamahal. Kaya't sa mga pagkakataon na maaaring nagkaroon tayo ng vested interest o pansarili nating pagnanasa sa ating mga ginagawang kabutihan at paglilingkod, sa lahat ng mga pagkakataon na tayo merong hindi mabuting naging motibo, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok na mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa mga bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David sa kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig ng kanyang budi pagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas sa kuweba si David at tumiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo iyon. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag.
Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, Ama ko, ang kapiraso ng laylay ng iyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y katulad lamang ng isang patay na aso o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito. At siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusiklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa taong makagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami iyong kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos. Ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpangan sa ilalim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Iyong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ng aking hibik, ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa akin, di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang aking kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyo mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburalan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalaya sa mga demonyo.
Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, at sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin nga pong mga pagbasa, napakaganda ng kwento ni na Saul at David, na kung saan ang Haring Saul ay nagtangkang patayin si David, samantalang si David, kahit na meron siyang mga pagkakataon at kakayahan, hindi niya nagawa at magagawang patayin si Saul. At sa bandang huli, nakita ni Saul ang busilak na puso ni David, ang kanyang pagiging mabuti. Kaya nga't nakita niya na karapat dapat pala sa bandang huli sa kanyang mga pag-iisip na masama kay David, ngayon ay nabuksan ang isip niya na tunay nga sa kabutihan na busilak na kalooban ni David, siya ay karapat dapat na maging hari. At pagdating sa ating ebanghelyo, pinili ang 12 apostol, na kung saan ay umaasa ang Panginoong Hesukristo na sila din ay may puso na mapagmahal sa kapwa. Kaya nga't ganun din ang panawagan sa atin ng Panginoon, na sana sa halip na isipin natin kung ano ang makukuha natin, sa halip na isipin natin kung ano yung maaabot natin, sa halip na isipin natin kung anong posisyon ang balang araw ang ibibigay sa atin, sana sa halip na tignan natin yung mga kung ano-anong mga motibong makamundo, sana mas tignan natin yung katotohanan na magkaroon tayo ng isang busilak na kalooban na handang magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa at maging handang maghandog ng sarili. Kaya nga't kapag malinaw sa iyo ito, hindi ka mag-aastang akala mo kung sinong pinagpala lamang at tanging pinagpala lamang. Alam po ninyo, kapag ikaw ay naging pare, maraming mga tao, special din ang tingin sa inyo. Kaya nga po kami mga pare, kuminsan ang nagiging balakid sa amin at tukso ay yung kami ay laging mag-feeling special, mag-feeling na kami ay nakatataas at privilege kaysa sa iba. Although, yes, parang privilege talaga kami, pero hindi dapat mamuhay, mag-isip, at kumilos na akala mo nga kung sinong pinagpala at tanging pinagpala lamang ng Diyos. Naalala ko nung ako'y batang pare pa ako, nung 2 taong pa lang akong pare noon, o 1 hanggang 2 taong pare pa lang ako, nasa Divine Mercy ako, nagkataon na araw yun ng Lunes, day off, so walang masyadong mga gawain, schedule, misa lang sa umaga, tapos yung mga staff ay wala doon. Mag-isa lang ako sa kumbento noon, naalala ko. Nag-iisa ako doon sa loob ng kumbento. And then, naisipan ko maglinis ng kwarto. Kaya ako'y nakasimpleng t-shirt lang, tapos naka-shorts, tapos meron akong dalang dustpan, tsaka may dala akong walis. Nagwawalis ako ng kwarto ko. Nung inilalabas ko na yung kalat sa kwarto ko, winawalis ko, biglang merong dumaan sa pinto ng kusina na mga pilgrims, mga nagdumalaw sa Divine Mercy, sa National Shrine and Divine Mercy. At akala nila ay opisina, yung nabuksan lang pinto, kusina pala. At doon sa kusina, nakita nila ako. Nang makita nila ako, tumingin sila sa akin. At ako ay tinawag. Sabi, "Boy, halika dito. Boy, psst, psst, boy." Tinawag akong ganun. Boy ang tawag sa akin. Dahil tapos, yun nga, nakita na nagwawalis ako.
Pagtapos sabi niya, boy, may pari ba dito? May pari ba? May pari ba dito? Sabi ko, meron po. Opo. Oo, gusto namin makausap si Father. Pwede ba namin makausap yung pare? Sige po, magbibihis lang po. Magbibihis lang po. So magbibihis lang ako. So, sandali lang po, sabi kong ganoon. So, ang akala naman nila, tatawagin ko yung pare. Pero totoo, papasok ako sa kwarto para magbihis. Pero bago ako makapasok ng kwarto, tinawag uli ako. Psst, psst, boy, halika lang sandali. Boy, di bumalik ako. Bakit po? Sabi kong ganoon. Kasi malayo yung lakad namin Doon kami nagpark sa labas, ang layo yung lakad namin, nauhaw kami. Eto 100 pesos, bili mo muna kami soft drink. Bili mo muna kami soft drink, 3 para sa amin. Opo, sige po. Kaya lumabas ako para bumili ng soft drink. Nang ako'y papalabas para bumili ng soft drink, sabi sa akin tinawag uli ako, psst, psst, boy, alika, balik ka sandali, balik. Bakit po? Huwag kang mag-alala, sa'yo na yung sukle. Sabi nga sa akin, sa'yo na yung sukle. Sabi ko, hindi okay lang ho. Sabi niya, sandali lang po, ibili lang po ako ng Coke. Tapos bumibili nga ako ng Coke sa tindahan. Nang bumibili nga ako sabi ng tindera, Father, ba't kayo bumibili? Ang dami-dami naman mga tauhan dyan na pwede niyong utusan. Hayaan nyo na. Okay lang, kaya ko namang bumili Sige na, bigyan niyo ako ng 3 Coke. Tapos noon, bumili ng soft drink. Pagkatapos noon, dinala ko doon sa kumbento. Tapos after na binigay ko yung sukle, pinipilit na ibigay sa akin. Hindi, sa'yo na yung sukle. Hindi po, sige na po, sa inyo na po yung sukle. Sabi ko ganoon. So, after noon, sabi niya, boy, yung pari, pakitawag lang sandali, at kami may sasabihin, Tapos nung kasamahan ko, gusto yatang mangumpisal, Opo, sige po, sandali lang po. So pumasok ako ng kwarto, tapos nagbihis ako, pantalon na ako, clerical ako, polo. Afterwards, after 5 minutes, lumabas ako. Paglabas ko, sabi ko, mga sister, ano po ba kailangan po ninyo? Nagulat sila nang makita ko. Naku, Father, pari po pala kayo. Halos maibugan nila yung soft drink. Naku, Father po, sorry po, akala po namin po akala po ninyo kasambahay ako. Opo, naintindihan ko po. Sabi niya gano'n. Wala naman po kasi sa itsura ko kanina at ako po ay may dalang walis. Tsaka daspan, malamang naman pong mapagkamalan nyo po talaga. Hindi lang po yung Father, kasi ang bata-bata nyo pa po. Naku, pasensya na po kayo. Magdadalawang taong pari pa lang po kasi ako, talagang young priest lang po ako. Sabi ko gano'n. Yun, pasensya na po talaga. Naku, hiyang-hiya kami. Talagang hiyang-hiya sila doon sa nangyari. Kaya lang, ang point ko naman sabi ko sa sarili ko, at sinabi ko naman sa kanila na, anyway naman po, kahit naman po pari ako o hindi, ang mahalaga po, hindi naman po talaga ako binastos. Ang mahalaga po ay nandoon po yung paggalang niyo sa akin. Hindi naman po dapat na iginagalang lang naman po ako dahil pari po ako Yung pong ako po ay igalang bilang tao, yun po ay mas mahalaga. Kasi po, Father, pari po kayo Yun ang sabi nila. Kasi po, Father, pari po kayo Kaya nga, ang point ko sa inyo is that kapag lagi sinasabi sa iyo, pari po kayo, dapat kayo mauna. Pari po kayo, kaya dapat sa inyo na po yung pagkain na to, kahit di na kami makakain. Pari po kayo, kaya hindi namin po kayo dapat na utusan. Every time na marinig mo yung ganoon, there's a possibility na ikaw ay mahumaling sa kapangyarihan na meron ka o sa posisyon na meron ka. At maaaring katulad nga ni Saul, mabulag ka sa pagiging napakasarap ng buhay na maging tinatrato kang hari. Pero ulitin ko po mga kapanalig, sa bandang huli po, ang lahat po ng kakayanan, kapangyarihan o kayamanan na meron po tayo, ito po ay pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, hindi upang tayo magmataas, hindi upang tayo maging hambog, upang hindi tayo maging makasarili.
Lahat ng ito binibigay sa atin ng Panginoon upang gamitin natin sa kabutihan, upang gamitin na anumang kapangyarihan, kakayahan binigay mo sa akin, gagamitin ko sa paglilingkod. Kaya sa lahat ng mga nanay na hindi nag-astang reyna, kundi kayo po ay aking pinasasalamatan. Sa lahat ng mga tao po na pinagpala na nanonood, ng kinig ngayon, lahat kayo na binigyan ng kapangyarihan, kayamanan ng Panginoon at At mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa awa ng Panginoon. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristong saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing pinagdiriwang alaala ng anak mo nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan
sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y wastun lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos na luwalhati ang langit at lupa. Hosanna, Hosanna. Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na poong Santo Niño. Panginoong Jesus, Senyor Santo Niño, aming Diyos at tagapagligtas. Gawin mo po na ang aming mga puso ay mapuspos ng iyong espiritu upang gaya ng mga batang kinalugdan mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payak, mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa kalooban ng Ama sa langit. Isinusuko po namin sa iyo ang aming buhay at pagkatao. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin mo po kaming mga instrumento mo sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, quet celibat dis hostium, bella premunt hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sin sempiter na gloria, qui vitam sihi ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan,
tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sacramentum veneremur cerlui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque
gratiae. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut adeptiones tuae fructum in nobis, iudite sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.